So good morning, afternoon, and evening, everyone. Welcome and thank you for joining us today on the first episode of Kamusta Allied. Okay, my name is Eugene, and I'm one of the international program advisors for allied health professions. I will also be your host for today. Okay, joining us today is my amazing colleague, Jemeline, and will be co-hosting and supporting us throughout this session. So, Jemeline, would you like to introduce yourself? Hello, everyone. My name is Jem, and I'm one of the international program advisors for Allied Profession, and I'm also one of the co-hosts for today. And thank you for that, Jemeline. So, for those who do not know or not so familiar and maybe curious, ano ba yung Kamusta Allied? Ayan, Jemeline, will you explain it to us? Okay, so yung Kumusta Allied is initiative ni Health Carousel para mag-reach out and kumonect sa mga na-deploy nating candidates na nag-work na as a medical technologist or physical therapist in the US. So, ito is series of interview wherein maririnig natin kung ano ba yung story nila, like ano ba yung helpful tips and advices na may share nila para sa mga candidates na nag-aantay ng kanilang deployment. Thank you for that, Jemeline. So, kamusta na kaya yung ating mga deployed na allied candidates na nasa US na ngayon? So, dahil dyan, here with us today is one of our deployed candidates who is currently based in Springfield, Vermont. So, she was deployed noong January of 2024 and now 17 months nang living the American dream. So, she is also my former candidate. Okay, we are very thrilled to have her with us today to share her journey and experiences. Kaya without further ado, let's all welcome Maricar Flora. Yan. Good evening, Hello. Maricar. Kamusta ka Hello, na? Hello, good Maricar. evening. Good morning, good evening, good afternoon. Ayan. So, kamusta ka dyan sa US ngayon, Maricar? Anong oras na ba dyan? As far as okay naman po. As far as Mm-mm. work is concerned, okay Mm-mm. naman po yung work. Mm-mm. Okay, don't worry. Iisa-isahin natin yan today. Mm. Okay? And dahil dyan, ready ka na ba for our first part ng ating kamustahan? Okay, so sige. So from the time kasi din that you arrive in Vermont, so we are very curious about the many firsts, okay, that you have experienced. So iisa-isahin natin yan today. So we're sure many other candidates are also interested and as they will also be experiencing these when they arrive in the US. So siguro simulan natin doon sa first na orientation day mo when you arrive in the United States. So how was it like nung pagkadating mo doon sa orientation? Kasi 'di ba may mga trainings kayo diyan. So ano yung na-feel mo nung first orientation day mo? Okay. First kasi, in-email ako ng HR. Mm. Mm. In-email ako ng HR na your orientation will be on Monday, the last month, Mm. last Monday of the month. So Mm. last Monday yun ng February. Mm. Mm. So I went to the hospital, Mm. kabadong-kabado talaga ako kasi ako lang yung Pinoy, wala pa akong namimit na Mm-mm. Pinoy. So Oo. may tatlong Pinoy doon pero Mm. I haven't met them yet. So Mm. talagang kabadong-kabado ako. Pagdating ko doon, sorry. Pagdating Okay ko lang. Okay doon, lang. tatlo kami pala for Mm. orientation. So, Mm. isang medtech, isang nurse, saka Mm. isang PT. So, Mm. ang experience ko doon is first time kung ano, ala, puro Amerikano. I've been working, I've been working as a medtech for 20 years na sa Pinas, pero Oo. madalang na then, ala, puro Amerikano, paano ako Mm. mag-English? But then, Mapapalaban ka sa English, oo. they are so accommodating naman. Hmm, Saka, ang bait nila, ang bait-bait mm, talaga nila. mm. Feeling ko talaga welcome na welcome ako. Oo. Oh, yeah. So, ayun. Then, after yung orientation, Mm, after ng orientation with the HR, ako sa hospital. mm, So, ng manager, ng laboratory mm, manager. So, naging familiar ako sa place. Then, mm, after that, balik kami sa office ng lab mm, manager. mm, Then, tinanong niya ako kung I am willing ba to work sa mm, hospital na yon.
willing ka ba? Gusto mo ba dito? Yung parang hindi naman nila tinatanong na kaya mo ba. Ang inaano Mm. nila is, Mm. gusto mo ba kaming Mm, mm. makatrabaho? Yung parang Mm. ganon. Oo, mm. Yeah. Okay. So kumbaga kumbaga yung first impression mo kaagad sa sa orientation day mo, ay very welcoming pala talaga yung mga Yeah. colleague ko dito. So parang hindi ka din kinabahan. So siyempre yung first na pag-apak mo dun sa facility, nakakababat based dun sa kinuwento mo kasi parang very welcoming talaga yung nangyaring dating mo doon sa orientation day mo. Okay? Na-mention mo kanina that nag-start ka ng Feb kasi 'di ba January ka dumating? Anong reason kung bakit Feb ka pa nakapag-start? Kasi for sure marami ding candidates na in-expect nila baka pagkadating ng US magsa-start agad. So bakit ka after a month pa nag-start dun sa US? Uh, First is wala pa yung SSN ko. Mm. So, I have to have the SSN muna bago ako mag-work. Yun ang gusto ni hospital. Mm. Then, isa pa is that uh, parang sabi ni Passport USA to familiarize your muna yourself sa Mm. place. Mm. Tapos ang daming binigay na nagagawin, Mm. mga Mm. exams, mga ganon. Tinapos ko lahat. Yung mga Oo. hindi natapos sa Philippines kasi Mm. nga parang nung sinabi kasing okay, pwede ka nang magpa-interview, pwede ka nang umalis. Parang minadali kong umalis. Oo, So, tama. marami akong hindi natapos. Yung mga Mm. exams, may mga ganon. Mm. So, pinatapos muna sa akin yon Mm. bago ako Ah. pumasok. Yeah. Pumasok. Okay, sige. And then siguro, pag-usapan din naman natin yung mga holiday dyan sa US kasi 'di ba, Oo. first mo ding ma-experience yung Thanksgiving, yung 4th of July, yung Halloween, at saka syempre yung highlight ng holiday ng Filipino, yung Christmas and New Year. Ano yung parang main difference ng US and Philippines based sa experience mo? Yung first na experience mo ng Christmas and New Year. Okay. First na experience sa holiday. Okay. Ang first na holiday ko kasi dito is yung 4th of July. Wala Mm. Mm. eh. Nagtrabaho ako. Kasi parang, kasi sa night shift kasi ako. So, wala. Uh, sa Christmas at New Year, naka-off ako noon. So, Mm. uh, hindi feel. Hindi Talaga? mas hindi masyadong feel kasi walang masyadong Filipino Decorations. community dito. Okay. Oo. Yeah, I kokonti see. kasi kaming Pilipino dito. Kokonti as Oo. in, kokonti talaga. Oo. Yung nadatnan ko na tatlo, after Mm. the contract, umalis sila. So, wala. I see. So, dahil na-mention mo yung small community dyan sa Springfield, Vermont, paano yung mga get-togethers nyo, yung mga first get-together? So, sino yung mga kasama mo nun? Siguro, may nakilala ako, tatlo sa Mm. hospital. Mm. Then, may PT pa, pero sa ibang Mm. sa ibang facility din sila. Facility. Mm. So, sila lang talaga ang siguro basta mga 17 lang kami talaga. As in Okay. 17 lang. Tapos sila ang unang nakilala ko dito. Hindi ko pa Mm. sila makikilala kung hindi dahil kay Erica kasi dahil pumasok siya sa school, nakilala niya yung Okay. nakilala niya yung anak ng isang Pilipino na Mm. nagwo-work Mm. sa hospital. So Mm. yun, pero kung wala sila, I don't think yung holiday namin hindi Mm. ganun ka oo. Kasaya, Pero oo. okay naman. Yeah, actually Okay for lang. the knowledge lang ng ating mga viewers, si Erica is yung daughter ni Maricar na nakasama niya. Kumbaga dependent niya when she went to the US, tama ba? Oo. Yeah. So yun, Yeah. para may idea lang din sila, okay si Erica, ay, may anak pala siya na sinama din niya, 'di ba? And also, since na-mention mo nga, 'di ba, small community lang kayo, kumbaga pero meron ka namang mga friends sa assignment mo na facility. Uh, Wala sa Vermont. Mm. Oo. Sa Vermont, wala. As in, pumunta kami talaga dito na wala. Walang kakilala, Oo. wala. Talaga, Oo. clean slate ang Mm. start. Talagang wala. Which is, Okay. which is I like. Ah, kumbaga parang fresh start Oo. talaga, 'di ba?
Yeah, wala talaga, Mm. wala. So dahil diyan, gusto ko ring malaman, syempre may apartment ka, first apartment mo. Doon ka pa rin ba ngayon naka-locate doon sa apartment mo? Yung Yes, sir. unang-unang apartment. Ah, same pa din. Ah, okay. Sige. Also, would like to know kasi syempre hindi naman minsan sa lahat ng state accessible yan ng public transportation. Alam ko nakabili ka na rin ng 'di ba, ng car. So how was the experience nung buying yung first new car mo? Hmm, iba yung feeling eh. Iba Ah, yung feeling na nandito ka sa ibang nandito ka sa ibang lugar, mm. then may car ka na. Mm. Ibang feeling kahit sabihin mo may car ka sa Philippines. Iba talaga iba yung dito talaga. Mm. Tapos, ang ano ko pa is, hindi ako nahirapan kasi Mm. nga tinulungan ako ng health carousel. Mm. Mm. Alam niyo yun, yung parang wala. Yung pag ano ko dito, yung pag ano ko dito is hindi siya ganon kahirap kasi Yung transition mo. yeah, Mm. yeah, kasi from the from the moment na nandito na ako, Mm. merong arrival ambassador, Mm. si Oo. si Ma'am Lori, okay. Mm. Naghanap para sa amin ng apartment. Mm. Mm. So, Ah. then after that, andito na ako, in-email na din ako ni IAS for the Mm. car. Mm. So, Hmm. nag-anuhan na lang kami na dito mo ipadala, okay na ako sa car, ganito, ganyan. Mm. Yung talagang hindi mahirap Mm. kasi all support naman si Health Carousel. All Yes. Yes. throughout. Yeah. So kumbaga parang every step, every phase ng ng tawag dito experience mo sa US, meron talagang someone na nag-a-assist, tama ba ako? Mm-mm. Yes, 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 sir. Ah, okay, sige. And since na-mention mo kanina yung first car mo na nabili, na purchase mo, kamusta naman yung first driving experience mo sa US? Kasi syempre ibang-iba yung rules and regulations doon, dyan sa US, di ba? Pati yung Totoo. driving law. So, how was the experience? Pagdating namin dito kasi winter. So, puro Mm-mm. ice. Mm-mm. So, Mm. then, gusto na nilang kunin ko na yung car para Mm-mm. So, talagang kinabahan ako, sir, kasi Mm-mm. it's my first time to drive sa IC. IC, Oo, ano, oo. hindi ako familiar sa place. Mm-mm. Pero, sa place na napuntahan ko is, countryside, kokonti ang sasakyan. So, Mm-mm. hindi naman naging mahirap. Okay Mm-mm. lang. Mm-mm. Okay lang talaga. Yeah. Pero sa tingin mo ba kailangan talaga ng mga candidates natin na mag-aral, mag-drive dito pa lang sa Pilipinas? Essential ba yun para sa'yo? Tingin mo? Yes, kasi Mm. kung mapunta sila sa place na parang sa akin na wala talagang public transport, wala kang mobility pag wala kang sasakyan. As in Tama, wala. tama. O Mm. Kasi, lalong-lalo mm, na Agree. mm. Tama, tama. Kasi di ba di naman katulad dito yan sa Pilipinas, sa paglabas mo marami ng groceries, di ba? yes, yes, hindi Mm. katulad ko. Yes, yes. So yun, yeah. Anyway, thank you for sharing your first ever experiences dyan sa United States. Now, let's move naman dun sa ating part 2, which is yung mga advices and sharing ng experiences mo din. Okay, so Miss Jemeline, baka meron kang gustong itanong kay Maricar. Ayan. So, hello Maricar, nice to meet you. So, ngayon naman, ang question ko sa'yo, since naka-arrive ka na sa US, no? Ano yung mga helpful tips sa mga candidates natin na mabibigay mo na nag-aantay for their deployment? Hmm, ako kasi nagantay ako medyo matagal. Mm. Mm-mm. So, may time na nawalan na ako ng pag-asang, makakaalis pa. So, Mm. sabi ko, let it be. Kung Oo. darating siya. So, nung dumating siya, sa sobrang excited ko, hiniling kong lumipad agad ako. Oo. Na, Wait. gusto ko pa nga noon, December eh. Oh my Mm. God. Yeah, pero, ano pala, uh, may mga time kasi na excited tayong excited tayong umalis. Tapos hindi na natin inaano kung ano ang madadatnan natin dito. So kailangan din natin talaga ng preparation. Mm. Preparation Tama.
talaga. Mentally, physically, talagang ano, kasi lalo na yung mentally. Kasi yung sa Mm, Oo. homelessness, mm, Homesick, 'di ba? yeah, isa yun sa ano, pero I'm just Hmm. blessed. Siguro kasi yung mga kasama ko, lagi nilang sinasabi, how are you? How is your mental health? Yung mga mm, ganon. mm, So, mm. kailangan prepare talaga tayo. Tapos physically, kasi nung ano, on my third month here, na-ER ako. Hala, Bakit? Anong anyari? nangyari? Yeah, nothing serious. Pero, syempre, hindi katulad yan kasi sa atin na pag may nararamdaman ka, pupunta ka sa doktor. Mm, Oo. Dito kasi you have to have an appointment. Mm. Walang urgent care. So, ER talaga. mm, Ganon. So, kailangan talagang ganon. Then, yung mindset natin na, andito tayo para mag-work. mm, Oo. Ginawa natin ito. This is our mm. American dreams. So, ano lang, lakas lang talaga ng loob. Yeah. Lakas, So, na-mention yeah. mo kanina kailangan Mm. mentally, physically ka na ready. How about financially? Dapat ready ka din Oo. ba? Oh, hindi ko, hindi ko na ano yon kasi parang, yeah, kailangan ding Mm, financially, pero kasi, hindi naman, hindi naman malaki yung baon namin ng anak mm, ko. mm, mm, Mm. Pero, nakatulong naman sa health carousel kasi. mm, No, mm, for example, nung naiiyak ako, so sabi ko, ala, I need money pambayad ng ER. Then sabi mm, Mm. ko, sige, i-reimburse namin yung ganito mo, lahat na-reimburse, yung dapat mm, na-reimburse. Okay? Supposed to be yun, makukuha ko sana mm, after pag nagsimula na ako, ganon. mm, Oo. But since I need it, binigay naman nila. mm, mm. So, Good Hmm. to know. Mm. Yeah. Buti na lang biglang naagapan Mm, na rin nung nasugod ka sa ER para din makapagtrabaho ka ng mm. maayos diyan sa US. So, since nabigyan mo sa'min yung sige, meron pa ba? pero hindi naman, I mean, yung sa pagkaya, hindi naman talaga pero ewan ko, ganun sila dito. Mm, Mm. mm, Alagang-alaga, 'yan. Yeah. Okay. So, ngayon naman ang itatanong ko sa'yo, ano ba yung mga essentials na dinala mo sa US na galing sa Pilipinas? Or ano ba yung mga bagay na pwede naman nilang bilhin pagkadating dyan sa US mismo? Hmm. Basta ang advice ko lang, magdala ng yung basic needs. Ako kasi mm. nagdala Oo. damit, aside from mga damit, winter kasi noon eh. Nagdala ako, Ah. Ah, nagdala ako ng konting pagkain kasi hindi Mm. ko alam kung ano ang madadatnan namin dito. oo. Mm, Yeah, which is nakatulong talaga. Kunting mm, pagkain. Nagdala ako ng beddings namin. mm, Mm. Kasi nga thinking na hindi talaga alam kung ano ang daratnan. mm, So, mm, nakatulong talaga yon. Then, pag mm. namin dito, unang-unang binili ko rice cooker. Oo. Mm. Kasi di tayo mabubuhay ng Oo, walang rice, di ba? Yeah, rice. kasi, Bihira ang ano diyan ni Candid. yeah, Rice is kasi life. Oo. yan, nasa kasi, sa hotel kasi, doon muna kami nag-stay kasi inaayos Mm, pa itong apartment. Kasi ito lang talaga ang afford ko eh. mm, Mahal Oo. kasi ng apartment dito. So, itong afford mm, ko. So, hinintay kong matapos ito. Nag, nag 4 days pa kami yata. 4 days or five mm, days sa hotel. So, mm, kailangan na ng rice. So, bumili ako ng Mm. tulong talaga. Magdala ng, pinaka ano talaga is, kung pwede, magdala ng basic needs, essentials like, siguro, sabon, o maano mo naman yun sa hotel, pero paglabas mo na doon, alangan namang pagpunta mo ng apartment, wala pa naman yung mga yun. Kasi pag, pag ano mo sa apartment, kasi mostly dito, kahit yung mga friend ko na nakaranas, ang madadatnan mo lang talaga sa apartment, ref lang talaga sa stove. mm. Mm. Lang ang Kumbaga, So, gamit. bare talaga yung apartment. yeah. So, magdala ng kahit beddings, Mm, kahit ano lang, uh, mga sabon, mga ganun, yung mga mm, basic needs lang talaga. mm, mm, Kailangan din, hindi puro damit. Pagkain na,
something to yung alam mo yun, parang noodles, mga ganun. Kasi talagang Mm. makakatulong kasi yung pati yung mga iba, mga iba taga health carousel na napunta dito na yun ganun talagang ginawa nila. Mga 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 basic na pagkain, noodles, dilata. Kaya nung talagang nagdala sila kasi kailangan nila, nagamit naman nila. Mm. Yeah, Yan. naka-survival mode ka dapat. Kumbaga palimulang gamit na kailangan since bagong dating sa US and hindi pa tayo familiar doon sa place na na-deploy Mm. tayo. Eh, tanong ko naman ngayon, since nung unang pag-apak mo dyan sa US, or syempre, di ba, dito ka muna sa Pilipinas. So, ano yung preparation na ginawa mo bago yung flight mo? Pre- talagang uh, preparation bago yung flight. Mga sinetel na gamit, Oo. ganyan. Mga binenta na mga Talagang, talagang, properties. talagang prepare ko sarili ko. Mm. Talagang, inano ko muna ang sarili ko na, Mm. aalis na ako, alis na ako, alis na ako. Ito na yun, ito Mm. na yun, ito na yun. Parang ganon. Mm-mm. Then, after that, so, prepare ko na, so it's winter, ito ang dadalhin. So, may pagkain, may beddings, may winter shoes, mga ganon. Mm. Mm. Lahat na, basta hindi nawawala talagang pagkain. Then, money. Sabi, Mm. Mahalagang pera. oh yeah, pera, ito ang baon. Ito lang ang allowed. So, ito lang talagang ang dadalhin ko kasi ito ang allowed. Parang, ingat na ingat din ako kasi first time na papasok sa US. So, Mm-mm. mahirap naman na pabubuksan pa yung bagahe, paanohin pa. So, talagang kung ano lang yung binigay ni Health Carousel, kung ano yung nasa listahan na bawal, kung ano yung binigay ni Health Carousel na nandun, yun talaga ang checklist ko. Kasi Mm. Mm. nagbigay naman si Health Carousel ng listahan Yung ng packing papel, Oo. list. Oo. ng Mm. things na dadalhin. So, Mm. yun lang talaga ang dinala ko. Yun lang Mm. talaga Mm. dinala ko. Yung iba, dinamihan ko, like yung pagkain, ganun. Pag sinabing bawal, talagang bawal. So, pagdating namin dito, talagang hindi binuksan yung bagahe namin. Hindi kami nahirapan. Mm. Kasi, Ayan. yun, So, yun naman pala, no, since si Health Carousel is, meron namang list na binibigay sa candidates para mas prepare sila kung ano ba yung mga need nilang dalhin or ano ba yung mga need nilang ibaon mula sa Pilipinas papunta ng US. So, balik tayo sa topic kanina tungkol sa pagkuha mo ng kotse dyan sa US. So, dito sa Philippines, di ba, meron ka ng driver's license, tama ba? yes, ma'am. Ayan. Yes. So, paano yung transition mo sa pagkuha ng driver's license dyan sa US? Uh, pinayagan yung yung Philippine driver's license ko ng 90 days. Mm-mm. Gamitin yon para may time ako para kumuha ng license dito. Mm. So, so, uh, ganon. Pagdating ko dito, wala pa yung car. Pagdating ko dito, sabi ng arrival ambassador, arrival, Mm. Oo. Tribal oo. coordinator. Yeah, sabi ng arrival Mm. coordinator ko, sabi niyang ganyan, mag-exam ka na for parang student license sa atin. Mm. Mm. Nag-exam na ako ng student license. So, after that, after a month, nag-apply na ako for local license. Mm. Kasi, para hindi ako gahulin sa oras or what. Mm. Mm-mm. Ay, kasi Mm. first bumagsak ako. Kasi iba sila. Gusto nila Mm. nabagsak ako sa backing, hindi ko dapat daw, ganun ako. Mm. Dapat daw, basta maibibigay kasi silang manual. Dapat ganon. Ah, Yung exams. Oh, so, I, I took another exam. exam. Mm. Mm-mm. Oh, so pumasa na. Di meron na akong Before that pala, uh, kailangan pala ng international National driver's. driver's Driver's permit. license. Yeah. Ang iba kasi pumunta sila dito. Ang iba kasi pumunta sila dito ng walang driver's license. May Mm. mga carousel na hindi sila kumuha ng international driver's license. Mm. Pero
dito kasi sa DMV, sa parang LTO nila dito, Mm. kaila, kailangan kung wala ka pang driver's license, kung student license ka pa lang dito, kailangan may sasama sa na 25 years old and above na may local Hmm. Mm. license na. Ah. So, yeah, hindi ka pag-examine ng road test kung Mm. wala. So, Mm. so dito sa state na ito, dito sa amin, kailangan talaga ng international driver's license para mapa-exam ka nila nang wala Mm. kang kasama. Okay. Ganon. Pero Ah, pagdating mo diyan, Maricar, kinailangan mo ba nung international na driver's permit? hmm, Mm. yes, Okay, kinailangan siya. Okay. Sige. yes, oo, kailangan. Mm-mm. Ayan. So, since na-obtain mo na no, yung kotse mo sa US, mas naging accessible ba yung pagpunta mo sa mga establishment? Like, ihahatid mo si Erica sa school or kung papasok ka ng trabaho, like, tawag dito. Ano yung feeling na meron kang own car sa US mismo? Iba yung feeling. Parang nag-time ba? Parang Oo. Oo. na yun, parang achievement mo na yun. Achievement ko na para sa akin na, oh, proud na proud ako sa sarili ko na, ay, may car ako dito. Mm. Parang ganon. Parang achievement unlock ba, Oo. 'di ba? Oo, oo, New parang, milestone. Mm. Mm. yeah, Totoo. yeah. Hmm. Sige. Anyway, so dahil na-mention mo kanina yung about sa mga car, now let's talk about the clinical preparedness naman. Na-mention mo din kanina, di ba, that when you arrive doon sa facility mo during the orientation, they are very welcoming, di ba? So, do you have any tips naman for those mga aspiring na MT natin dito sa Pilipinas na ano yung parang tips mo for adjusting doon sa work mo? Mm, adjusting sa work. Mm. I Kasi, mean, medtech kasi, oh, okay. mm. Pag practicing medtech ka kasi, wala namang, sa profession namin, wala Mm. namang, wala namang masyadong adjustment. Kasi kung anong ginagawa, Mm. yeah, kung anong ginagawa kasi sa Philippines, ganun din ang ginagawa Mm. dito. Mm. Ang naiba lang is yung environment, yung, Mm. Mm-mm. Mm. yung makakasama mo, doon ka talaga mag-a-adjust kasi Mm. hindi lahat makaka, alam mo yon, hindi lahat makakaano mo. Same page ng ano mo, Yeah, ng, 'di oo. ba? Mm. Although wala namang ano sa akin, pero may mga na-observe kasi ako na mga kasama na Mm. nagkakaroon ng something sa work. Mm. Although hindi naman sa amin na mga Pinoy. Kaya pero hindi maiwasang magkaroon ng disagreement, ganon. Mm. Oo. Mm. So, yun ang ano, kailangan maging ready ka na mag-adapt sa Mm. Tama. basis ng facility, sa protocols kasi kahit pare-pareho kami ng ginagawa as a medtech, iba-iba yung pag-deliver Mm. ng work, iba-iba yung Mm. protocol nila, iba-iba yung ano. So, doon mo dapat ready yung sarili mo na at tanggapin na kasi may mga iba na may na-experience ako. Yung isa kasi na Pinoy, parang ganon, o isang Mm. ano, Mm. boss siya sa Philippines, ganon. Mm-mm. Parang ang hirap tanggapin Hmm. na Oo. ano, Oo. pero pagdating mo dito, ano, kaya kailangan yung mindset mo talaga is nandito ka para mag-work. Ginusto Mm. mo yung dito, Mm. so, yun, maging ano, Kumbaga dapat ready. naka-focus ka lang talaga sa work, tama ba ako? Yung Oh, parang dun yung talaga yung parang paghuhugutan mo ng tawag doon ng lakas para makapag-work ka ng dire-diretso, 'di ba? Kasi ang dami mong iniintindi left and right na nag-adjust nasa adjustment period ka, you have to work. But basically na-mention mo na in terms of laboratory experience wala namang halos difference. Yung talagang yung pakikisama na lang sa katrabaho, yung basic na ay basically yung talagang ano natin, yung naging challenge natin, 'di ba? yes. Oo, Mm. yun lang talaga, yung pakikisama mo lang talaga sa kasama mo.
Mm. Kasi Sige da oh, mm. sa work Mm. kasi dito, hindi naman gano'n sa akin lang, sa opinyon ko Mm. lang, sa akin lang, sa experience ko. Ang work kasi dito is hindi naman siya gano'n kahirap. Mm. Hindi siya gano'n kahirap. Pero kasi nga ginagawa na din naman namin sa Pinas Mm. 'yon. Ang ano talaga is nasa environment. Yeah, tama. Oo, Mm. Nasa it environment matters. saka yung alam mo 'yon, yung anxiety na nasa ibang bansa ka, wala Mm. sa sarili mong ano, tapos parang feeling mo kung minsan, "Ay bakit parang ako na lang lagi ang nagwo-work." Parang gano'n. Mm. 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 So, hindi naman. 'Yan, Mm. pero siguro may mga times lang na feeling ko na gano'n o ano, Mm. pero kung tinitignan mo naman in a bigger picture is hindi naman. Yeah, kumbaga basically dapat maging adaptable ka sa changes, 'di ba? Kasi yeah, sabi nila change is constant talaga, especially na you are far from your home country which is yung Pilipinas and malayo ka sa family mo, 'di ba? So nagkakasama-sama ni anxiety, 'di ba, stress sa work, but yun nga, you have to be kumbaga yung foundation mo as Filipino na healthcare professional sa ibang bansa dapat solid talaga yon, 'di ba? Yes, saka ano Mm. sila dito, maano sila sa mental health. Mm. Oo, Hmm, very supportive sila. mm. Yeah, very supportive sila sa mental health. So, ingat sila na may masabi sila sa'yo. Mm. Hmm, Kasi, kasi ngayon, yun ang naano ko ingat na ingat silang makisama, may masabi sila sa inyo, sa mga kasamahan ng mga bago, ganun. Kasi, Mm. yun nga, ano sila sa mental health, lagi nilang tinatanong, how are you? How is your Mm. mental health? Parang, kung mm. minsan, ano ba yan? 'Pag tinatanong naman nila sa'yo yun, anong sinasagot mo? Oo nga. Just to know lang? Kung minsan, uh, I'm okay, I'm fine. Mm. Mm. Tapos, tapos, minsan sabi nila, how are you? I'm okay, I'm fine. So, how is work? Then sabi ko, working night shift is very lonely. Sabi ko, uh, dapat may kasama ako. Sabi ko, Mm. Mm. lang. Kasi, kasi nga naman, 12 hours mag-isa ko, wala akong ano, wala Oo. akong kasama. Then after, after, after 3 weeks, may dumating na Pinoy from Health Carousel. Mm. Ah, akala ko ano, tapos sabi nila, siya na ang makakasama mo. Mm. Then, Mm. hindi pala, na-deploy siya sa ibang facility. So, nung may dumating ulit, yun na yung ipinasama sa akin. Mm. Pinigyan ako ng, Ah, ganun sila oo, ka. oo. Oh, Mm. Iba Yeah. kasi din talaga 'pag may kasama kang Filipino, oo. kumbaga mas, tawag dito, hindi ka kakabahan, 'di ba? Para may ka-ano ka, buddy-buddy ka sa work, 'di ba? Iba kasi talaga yung ano, yung kumbaga relationship ng Filipino sa Filipino, 'di ba? And yun nga, hindi kayo mahirapan mag-English maya't maya, 'di Oo. ba? Yeah, saka, ano, walang gusto, sa mga puti, walang may gusto ng night shift. Oo, hirapan sila. Totoo. Yeah, saka, ano, oo, pero, need talaga ng kasama. Kasi, Mm. toxic yung hospital. Mm. Kaya Hmm. lagi din nilang tinatanong kung how are you, how's work. Kasi alam Mm. nila na busy ang hospital. Mm. So, So nung dahil binigyan yung kasama ko, talagang mm. busy talaga. Mm. So dahil na-mention mo yan, busy ka, nung ano naman yung binigay na assistance ni Health Carousel in terms of transition dun sa US practice mo, yung sa pagiging MT mo? May mga binigay ba sila na parang training program, ganyan, or during the orientation? Meron din naman, may mga exams naman Mm. about sa profession namin. So, Mm. may mga ano naman, tapos yung IES naman, laging tumatawag Mm. na nag-aano na, oh, meron kayong ganito na pwede ninyong Mm. gamitin sa pag-aaral nyo. May Mm. maano naman, hanggang ngayon naman, every now and then, uh, feel mo talaga ang support ng Health Council. Feel Yeah. talaga. Yeah, Mm. feel mo talaga. Good to know. Mm-mm. Ayan.
Yeah, So, to thank you for sharing suporta. that one, Maricar. So, ngayon naman, matanong ko lang, no, gaano kalayo yung apartment nyo sa workplace mo ngayon? Walking distance, 8 Oh, okay, minutes. this is 8 Pag minutes dinidrive lang. ko, 2 minutes. Totoo, malapit lang. Malapit lang. Pero, Tapos, kaya go Yes. ahead, si Jem. sige. So, tanong ko lang, no, paano ka nag-asikaso ng sa apartment mo? Paano yung mga naging process mo for payment? Like, inassist ka ba ni Health Carousel? And nasundan ba yung preference mo when it comes sa pagpili ng apartment mo? Yes. Nung inano ko yung apartment, syempre, dito pala hindi ka makakakuha ng apartment kahit may pera ka kung wala kang credit limit o Mm-mm. Mm, credit score. So, yun, hindi naman lahat naman ng pwedeng itulong ni Health Carousel, nagbigay siya ng reference, lahat ng mm. pwede niyang itulong kung ano, binigay naman niya lahat yon para maano ko yung apartment. Oo, Ma-secure. Oo. I just called naman yung IES ko, tapos sabi ko, ma'am, I need this one, I need like Mm, this. So, oo naman, tawag naman siya. Tapos yung mm, arrival coordinator naman, ano naman, very smooth talaga kasi nga nakaalalay talaga si Health Carousel. mm. Nakaalalay talaga. Yeah, so Good I'm to so know. thankful talaga. I'm So, so thankful. mga ano, ilang days ka nakahanap ng apartment mo pagkadating mo sa US? Hmm, pagkadating pa lang nahanapan ko na. Ah, Ay, ang really? bilis! Hindi na kasi ako namili kasi winter nga, saka Oo. Oo. ang hirap maghanap ng apartment dito. Mm. Nasa Nag Philippines pa lang ako, tumitingin na ako. mm, So, ito yung sinabi ni arrival coordinator dito ng ano. So, grinab ko na mm, siya. Kasi, 'di ba, kailangan ng mga papel ganito ganyan. So, habang mm, nandito si coordinator, inasikaso na namin lahat. mm. So, paano Mm. yung 'pag kunyari winter? Kasi 'di ba sabi mo walking distance lang yung facility mo Oo. from your apartment. Naglalakad ka pa din ba or nagsasasakyan ka na? Hmm, nagkasasakyan ako. Ang lamig na kasi. Lamig na eh. Yeah, hindi kasi pagdating namin dito, kinuha na namin ni arrival coordinator yung sasakyan. Mm, mm. Kanya, Ah, nasa Pinas pa lang ako, tapos na yung negotiation namin ni oo, Matthew ng oo. IA Oo, ng IES. sasakyan. Ah, Yeah. sa International Auto Source ka kumuha, ano, Ah, Maricar? Yes, sir? Sa International Auto Source ka kumuha ng sasakyan? Yes, yes, sir. Yes. Ah, tama, no? Mm, May rental car din na kasama yon or yung sasakyan na mismo mo yung kinuha mo doon sa kanila? rental muna. Ah, rental muna. Tapos after nun, yung sasakyan talaga yung pinick up mo na after. Yes, after a month. After a month, yun. Ah, mm. Okay. Sige, dahil dyan, now let's proceed naman dun sa post-arrival acculturation mo. So yung parang adjustment and adapting dun sa culture ng United States. Kasi syempre iba yung culture natin dito sa Pilipinas. So what was it like for you when you first arrived sa United States? Yung first na agad may isip mo pagpasok mo dun sa US Port of Entry. Ano yung unang naisip mo? Nang naisip ko, pagka dito, oh my God, this is it. Ito na. Oo. Excited. Finally. Parang ito na. Sabi ko, ito na. Kokonti na ang rice. No, pagka ano ko dito is, uh, honestly, bigla akong ano, pagka-arrive ko dito, bigla akong, excited akong umalis. Mm, So, pagdating ko dito, day one, excited pa rin. On mm. day, on the third day, ayan na yung homesickness. Oo. Oo. Mm, Ang lagi ko lang talagang iniisip is, ginusto ko to. mm, Ginusto Mm-mm. ko to, hinintay ko to. This is my dream. Andito na ako eh. Parang ganon. mm, mm, Dito na mm. ako lang, alangang uwi pa ako. Andito na ako eh. So, Wala na so atrasan. Wala na. yeah. So, inadapt ko na lang yung sarili ko yung ano, kung ano yung culture nila dito. May hindi naman, Mm. ay, dito kasi sa napuntahan namin is parang hindi naman nagkakalayo. Kasi, Mm. Ah, hindi naman nagkakalayo kasi, ewan ko lang,
Pero sa pinanggalingan ko kasi galing ako sa Northern Luzon, di Baguio ba? ka, tama ba? Baguio ka, ano, Maricar? Yeah. Baguio ka, nakalocate dito Yes. sa Philippines. Mm. Galing ako ng Baguio. So, parang parang Americanized na din. Parang Oo, tama. Mm. Mm. so dito, parang walang pinagkaiba, Mm. pero na-culture shock ako sa pagkain. Bakit? Ano Anong ba yung mga meron? pagkain diyan? Kaya it helps talaga na magbaon pa din ng kahit hanggang maiano mo yung sarili mo na ito na talaga ang pagkain ko, ito na talaga ang kakainin ko. Parang ganon kasi sa part ko kasi ang tagal, siguro 6 months bago ako nakakita ng Asian store. Mm. Asian Tagal store, din. wala pang Filipino goods. So, Mm. talagang Mm. Asian lang talaga. So, so isa yun sa ano, kaya dapat magdala talaga ng pagkain na gustong-gusto nilang kainin. Para hindi sila mag-crave, 'di ba? Kasi mas lalong makaka-homesick Oo. 'yun eh. Yeah, lahat, Mag-a-adjust pa yung panlasa mo. yeah, swerte na lang yung mga mapupunta sa medyo city. Sa amin kasi Mm. hindi. We have to go to another state para Mm. mag-grocery, which is Mm. 26 minutes. Pero Mm. okay lang naman yon. So, uh, yun, para hindi ma-homesick, para hindi ano, nilibang ko na din lang ang sarili ko. Maglakad-lakad dito kahit wala akong Mm. kasamang naglalakad. Then, Mm. makipag-usap sa mga kasama ko sa work, Mm. Mm. makipagkwentuhan, para ma-practice na din yung English. Yung lahat ng maisip ko para hindi ma-homesick, lahat ng ano, ginawa ko para, para maka-adapt. Kasi mahirap nga, lalo na sa mga katulad ko na close-knit yung family, Mm. yung Oo. Mm. hindi hindi sanay nalalayo, hindi sanay Mm. malayo sa parents, ganon. Kasi Mm. karamihan ganon eh. So, dapat uh, makipag-usap sila, Socialize, Mm. socialize. sa Pakisama. ka-work nila. Kasi Mm. Mm. sila ang makakaano sa inyo pagkausap mo sila, pag ano, Mm. lalo na pag walang mga Filipino pa na Mm. nakilala. Hindi yung, kasi nung una kasi talagang, oh my God, sabi ko hindi ako makikipag-usap kasi parang aloof pa. Pero alam, mamamatay ako sa homesickness, saka kung ano-ano pa, kung anong iniisip ko. So, Mm. talagang, talagang lakasan na lang ng loob Mm. Mm. And na look at you now, 17 months ka na 'Di diyan, 'di ba? ba, sa US. Lagpasang taon na. yeah, nag-isang taon ako. Natuwa pa ng mga kasama ko eh. Mm. Yung mga yung mga puti, yung mga Mm. ka-workmate kasi parang sila din, Mm. parang ako yung second batch ng Pinoy na makakasama nila. Mm. Mm. Hindi Ayan. sila din nag-adjust din sa akin kasi parang hindi sila sanay may kasamang Pinoy. Mm. So, pare-pareho kami nag-adjust. And Yeah. nagkatagpo naman kayong lahat, 'di ba, para sa harmonious na relationship po diyan din sa workplace mo. And na-mention mo kanina, no, na pagkadating mo sa US, winter yung season. So, paano ka naka-adapt doon sa lamig? So, especially, 'di ba, galing ka ng Baguio. So, iba pa rin kasi yung lamig sa US kung i-compare mo sa Baguio. So, paano ka naka-adapt doon? Hmm, paano ba kami naka-adapt? Wala, lagi lang kami sa loob. Pwede lumabas ng bahay. Lagi kami sa loob ng bahay. So, lagi kami sa loob ng bahay. Pag ano, nilalapit namin yung sasakyan talaga sa may door ng Mm. ng ng bahay para takbo na lang. Pero may times na lilinisan yung sasakyan. Mm. Yun yung time na bakit ako nandito? Bakit ko ginagawa to? Ayoko to, lamig, mamamatay ako. Yun yung time na ano, pero again, yun nga, naiisip kong
andito na ako eh. So, sige. Para ano, para maka-adapt talaga sa Mm. lahat ng akala ko hindi ko makakaya. Mm. Lagi akong nagpre-pray, lagi Mm. akong lagi akong, basta nagpre-pray lang talaga, prayers lang talaga, saka yung mindset na nandito na ako, ginusto ko to. Mm. Mm. So yun, Yun. na-mention mo kanina yung mga, kumbaga, challenges na Oo. pinagdaanan mo pagkadating mo ng US. So, tingin mo ano yung most difficult part ng migrating sa United States para sa'yo? Yung most difficult part, yung mamumuhay ka sa isang place na wala kang kakilala. Mm. Yun. Ang hirap. Ang Mm. hirap na, nung una, excited ako. Pero, nung nag-ano na sa akin yung reality na, dalawa lang kami ng anak ko dito. Mm. Mm. Ano, what if, may mangyari, may ganito, may ano. Then, doon ko naisip na, may mahingan ako ng tulong kasi may IES ako. Mm. Which is, very helpful naman siya. Kasi lagi siyang Mm. tumatawag, nagtatanong kung anong-ano. Pero yung reality na nandito ka, na Malayo ako, sa family. I'm Mm. blessed kasi I'm with my daughter. Daughter. Mm. Mm. Paano na lang yung mga mag-isa? Tama. Para Mm. tapos napunta pa sila dito sa town na kokonti ang Pilipino. Eh kung hindi ka talaga lalabas at makikihalubilo, hindi ka makakakita ng Pilipino. So, Mm. yun. Ang hirap yung nasa isang lugar ka na wala kang kakilala. Kailan? Ayan. Mm-mm. So, since na-mention mo na meron kang mga challenges na hinarap and katulong na rin 'no nung mga suporta diyan sa workplace mo, na-conquer mo siya and nalagpasan mo and ngayon nakaka-adapt ka na ng mabuti at maayos diyan sa US. Tanong ko lang, kumusta ba yung community ni Health Carousel diyaan sa assignment location mo? Um, lumaki. Lumaki talaga. Lumaki na. So, first ako lang, then Beth, then sina Raymana, Mm. yung mga nahuli, ako ang arrival ambassador. So, Wow! Wow! yeah, natuwa ako kasi dumami kami. Mm. So, naging isang Mm. grupo kami. So, yun nga, pag wala kaming ginagawa, pag ano, nagkikita-kita kami, kahit kainan Mm. lang, walking, Mm. o o tsismisan lang, basta Mm. nasa ano kami. So, okay kami. At as in, medyo hindi na masyadong homesick. Mm. 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 Mas ano sila, they are lucky talaga kasi hindi nila, alam mo yon, nung dumating na sila is, andito na ako, Mm. naipakilala ko na sila sa community ng mga Mm. Pilipino na ano, so, may tulong na Mm. ng pagsisimulan nila dito. So, I think, hindi ganon kahirap sa Mahirap kanila. na. Mm. Hindi gano'n kahirap sa kanila. Pero siyempre, iba-iba. Hindi natin alam. Baka feeling hindi gano'n Mm. kahirap, pero siyempre, 'di ba, mentally iba pa din. Mm. Iba pa din Mm. ang Mm. palayo sa Pinas, siyempre. So, 'yun. Okay naman ang community ni Health Mm. Carousel dito. Marami kami, may isang Nigerian, may isang Chinese. Mm. Ah, kumbaga Iba-ibang ano, kumbaga nationality. nakahanap ka na ng bagong pamilya din diyan sa United States ngayon. Yes, Mm. yes. Yeah. Mm. Yeah. So, yeah, anyway, nandito na tayo sa last part ng ating segment, which is yung final word. So, let's now talk about your parang ano, changes upon living in the United States. Ano yung mga life-changing events na nangyari sa'yo, yung na-experience mo ngayon na nasa US ka na? Come again, sir? Ah, how did your life change upon living in the United Ah, States? it's changed for the better naman. Mm. Alam mo yun,
uh, malayo nga sa pamilya, Mm. malayo nga sa mga kaibigan. Mentally, syempre, nagsuffer din. Uh, Physically, kasi mahirap din naman ang work. Mm. Uh, mas, mas gumanda naman, Mm. financially, mas okay. Kasi nga, di Mm. ba, well Mm. compensated, okay. Pagod ka, pero compensated Mm. na pagod mo. Hmm, ano naman, ang masasabi ko lang is that mas gumanda, mas Mm. okay kasi Mm. uh, hindi ako masyadong stress unlike sa Philippines. Syempre iba pa din. Dito Mm. Totoo. dito nung naka-adapt na ako, nung nakaano na ako is okay na. Mm. Ah, Mm. malaki ang malaki ang pagbabago, especially sa relationship namin ng anak ko. Oo. Naging Oh, close ba kayo Naging ngayon ni close Erica? sila. yeah, mas naging close kami kasi kami lang dalawa dito eh. Mm. Yeah, tapos naging mas independent siya, nag-mature siya. Mm. Ako din, Hmm. parang noon parang pabebe ba. Kasi nga, Oo. nasa parents, nasa ano, pero Oo. nang napunta na kami dito, kailangan, oh, ganito pala. So, Mm. mas, mas gumanda, hindi lang umunlad financially, hindi lang, mas gumanda yung disposisyon, Mm. mas gumanda yung, nagkaroon ng mas matured na pag-iisip. Kahit ang Mm. tanda ko na, pero parang pabebe pa rin. So, oo, ang tanda ko na, pero nung napunta ako dito, this is life. Tama, Mm. ito talaga ang Kum- buhay. So, Kumbaga yun. nagkaroon ka ng stability when it comes to your life daan sa US. Yes, yes. Mm. Saka ng focus, Na saka, focus. oo, ng goal. Alam mo yun, Oo. basta Mm. ang daming nabago. Ang laki ng ipinagbago. Actually, nakita rin kita parang, di ba, nagpunta ka din ng Canada last month ba? Yeah, Maricar? yeah. Kasi andun mga kapatid ko. So, Ah, Oh. yeah, namasyal. oo. Aside from Canada, saan ka pa nagbabakasyon ba usually? Nakita rin kita, nag-New York ka dun eh. Diba? Interstate kasi yung Ah, okay. Pinoy, Mm. may nadatnan akong tatlong Pinoy. So, pumunta sila ng Florida, ng Nevada, saka ng Cali. So, Mm. invitation, na punta ka no, ate, punta ka dito. Parang ganon. Mm. Nakatuwa Yeah. naman. So, driving lang. Okay, marunong ka 'Di na. ba? Yes, totoo. Noon, hindi ako makapag-drive. Sa Pilipinas, may driver. Oh, may kapatid ako kasi may driver naman ako. Kasi yung mga kapatid ko. Pero ngayon talagang ginapang ko. Kasi Mm. ikaw wala kang aasahan, sarili mo lang Mm. talaga. Mm. Ayan. So, lahat naman ng efforts mo, ng pagod mo is nagkaroon ng magandang result, 'no? Since nandiyan ka na sa US, nagkaroon ka ng fresh start sa life mo or another chapter kasama din ng anak mo. So, ayun, since ito na yung last segment ng kumustahan natin, meron ka bang any advice na gustong ibigay sa mga candidate natin na nag-aantay ng deployment nila? Um, like yung sabi ko before, 'di ba, marami akong nababasa na naiinip kasi ang tagal. So, 'di Yes. ba sabi Totoo. nga nila, in God's time. Mas maganda naman na kasi ibibigay naman yan ng Diyos in His time. So, pag binigay na niya yon sa atin, sa mga candidate na mas smooth yung transition nila dito. Walang problema. Saka, huwag silang mainip. Sabi nga, trust the process. Kasi, darating din tayo dyan. Huwag mainip. Yeah. Oo, yung parang, ako talaga noon nainip ako. May time pa na, ayoko na. Ayoko na. Mm. Pero, hindi laging sinasabi ng friend ko na, kung para sa'yo, para sa'yo. So, nung nabigay na nga sa akin yon,
yun, nagkaroon na ako ng ano, lakas ng loob. Mm, Pag binigay mm, na sa akin yun, dapat ang mindset natin is ito na yun, ito na yun. So, andito ako, I will work, I will adapt. Yung parang ano, kasi yung iba, may nakita ako dito, sumuko. mm, mm, So, sabi ko sa kanya, why? Sabi ko, tapos sabi niya, I just can't. So, sabi ko, this is your dream. Pero sabi niya, yes, but I can't. I can't do it. I think I can't do it. mm, So, okay. Ang masasabi ko lang is, lakas ng loob lang talaga. mm, Kasi, kung wala tayo nun, ewan ko, kung wala tayo mm, nun, Mm. ewan ko, sa prayer, talagang ipag-pray din natin. Ipag-pray din natin yung smooth transition natin dito. Ipag-pray mm, natin lahat ng gagawin natin at lahat ng ano natin sa future para iba pa din talaga yung may blessings. tama Mm. naman. Yeah, thank you so much for that very inspirational words, Maricar. So this is the end of our kamustahan. So before we end this session, then I would like to extend my deepest thanks to you, Maricar, for graciously accepting our invitation and allowing us to hear your experiences of living in the United States. So it's truly meaningful to reflect on everything you've gone through, the challenges you've overcome, and how much grown throughout this incredible journey. Diba? Especially the achievements and the milestones that you've reached along the way. I know that your story will encourage and inspire other candidates who are taking the similar path going to their American dream.